tinatawagan ko po para sa pagpapakilala si Kuya Moises Paron. Good morning po ulit. Bago po natin marinig si Pastor Kyle is ipapakilala po siya sa inyo sa napakasimpleng information na nakuha ko. Ang ating pastor is batang-bata, 29 years old po, very single. Siya po ay lalaki sa kanilang magkakapatid. Yung tatlo niyang kapatid is panay babae. Siya po ay kagagraduate lamang at bagong ordinary pala nitong nakaraang annual session. Siya po ay naglingkod na ng limang simbahan. Ang ating Pastor Kyle ay nagpula at isang anino ni Pastor Dante Casas. Siya po ay galing sa Citadel. Inulit ko po, 29 years old lang siya. Mas matanda pa yung simbahan natin sa ating tagapagsalita ngayong umaga. Kung mayroon man po kulang, pinadagdag na lang ni Pastor niya. Sila po magsisimula. Baka masiraan ko. Kaya po, sa umaga ito, ating pong painggan at ihanda ating mga sarili sa mensahe ni Pastor Kyle Valdez. Bayan ng Diyos, magandang umaga. Magandang umaga. Good morning everyone. It is my gladness. Ako'y nagagalak na pinahintulutan ng Diyos ang aking pagparito sa Iglesia UCCP ng Area 9. At ganoon din, binabati ko rin ang ating po mga mananambahan at sumusubaybay sa pamamagitan ng ating social media platform, ang UCCP Area 9 Facebook page. Tama po, no? Your Facebook page acquires more than 3,000 likes and followers. It is way bigger than ours. UCCP Bacolod only have 224 followers. Kaya nung malaman ko ang dami ng bilang ng inyong likes at followers, I see a great potential for your church economy. Bakit po? You only need 500 followers to monetize your page. So kung ang inyong mga video at iba pang programa sa hinaharap ay nasa live or from daily or weekly, meron kayong active posting, at ang inyong mga followers will be gracious enough to send you stars and view your videos, who knows? Baka yung fundraising nyo para sa inyong pong bubong will immediately be granted sa biyaya ng Panginoon. Bakit ganito ang aking pagsisimula? Because I see also potentials from your CYF. Naririyan ang lakas puwersa para balangkasin ang disenyo ng ating social media platform upang maging kapakinabangan ang instrumentong ito. Salamat po sa pagpapakilala sa inyong lingkod at ako'y nagagalak sapagkat sa pagparito ko rito, banggit ang inyong pong mga kapatid na ako ay buhay na legasiya ng Reverend Dante Casas. No po. It was Pastor Dante who asked me to serve as a pastor. Tumigil po kasi sa eskwela ang Pastor Kyle noong 2013. At sabi niya, Presidente po ako na si Wayne, hindi ba naisip mong mag-import sa Iglesia? At sa simpleng pag-uusap, hindi na ako nakatulog. Tuloy-tuloy na yung aking pag-iisip patungkol doon. Alam niyo kung bakit? Dahil po grade 5 pa lamang ako. It is my plan to finish a course in mass communication. Pero second po yun. Dahil ang gusto kong magluto. I want to be a chef, no, culinary. Gusto ko may dekorasyon ng pagkain ko. Kaya lang, dahil sa kamahalan, nagpatuloy ako sa broadcasting, sa mass communication. At sa kasamaang palad, imbis na matustusan ang pag-aaral ng inyong lingkod sa pagnanais ng aking nanay, siya yung nagtungo sa bansang Kuwait. Doon naman siya yung minaltrato. Kaya yung kanyang provision ay hindi natuloy at tumigil ako at yun na, doon na kami napadpad ng Pastor Dante sa plano grade 5 ka pa lang, gusto ko na magpastor. Dahil po ako ay apo ng aking lelong. Yung tatay ng lola ko po ay pastor. He is a pastor who translated
English Bible to Ilocano Bible. So he was part of that team. And I came from, hindi man ako yung personal nagmula sa UCCP Lawan, but my family heritage came from UCCP Lawan. Noong Disciples Church pa ang iglesia, nung hindi pa nabubuo ang UCCP. Tanong lang po sa kadaldalan ko ito, kasi 10 yung simula sana natin, madaldal ako, so alauna tayo matatapos. Naunawaan po ba yung aking pagsasalita? No? Kasi sa pagbago-bago ng panahon, ako rin ay medyo nahihirapan ngayon sa paghinga. Pero rest assured that I am not a carrier of COVID-19. And by the grace of God, we will all be protected. Ano po? Kamusta po kayong lahat? Are you all excited to listen to the Word of God? Yes. Sabi nyo, yes, pero dumating kayo, anong oras na? Ang totoong excited. Di ba pag swimming, di ka na makatulog kasi gusto mo na mag-empake, mag-bihes. Ito yung maganda kapag hindi mo kilala yung miyembro eh. Kaya kapag salita. But I am speaking this because I love you from the perspective and from God's heart. No? Okay, mag-alala. Sa UCCP Bacood din, kahit subaybayan nila ang ating mga telekomunikasyon ngayon sa cellphone, kami rin ay mag-uumpisa ng 10, pero darating din ang karamihan ng miyembro. Nakalulungkot ng banggit hindi ko naman sila pinapahiya, pero ito'y sinasabi ko upang kayo rin ay maka-relate, no? Minsan offering na, minsan benediction na. Kaya nung sabihin sa akin ng chairperson, Pastor, pasensya na, hindi pa tayo makakapagsimula. Isa iyong God's message sa akin. That worship service is conducted not only for God, but also for the people of God. So worship service will run with the people of God. Kaya magsisermon ako ng maaga, siguro 10:15 kanina, pwede na ako magsimula. Wala naman akong kausap. Paano yung mensahe ng Panginoon? Kaya sa umagang ito, ang titulo ng ating pag-uusap ay mamaya ko palang babanggitin. Kasi nais ko kayong tilingan. Sabihin nyo nga po ang salitang wow. Wow! Ganyan kayo ba surprise? Yung kunwari surprise na surprise kayo, 3, 2, 1, and go! Wow! Sabi kasi ng nakararami, kapag tumingin daw ako sa kanan, ang kamukha ko ay aking nanay. Sasabihin nyo ay, wow! Salamat po. Pag tumingin daw ako sa aking kaliwa, ang kamukha ko daw ay aking tatay. Wow! Pero pag ako daw ay humarap sa taong bayan, ang kamukha ko ay si Alden Richard. Wow! Kita nyo, siya na lang ng iba talaga kapag malapit takot masiko. But this word of wow may also be your expression as you are about to hear the Word of God. Mga kapatid, ang titulo ng ating pag-uusap ay isang tanong. Tunay ka bang kabilang sa atin? Pastor, ngayon pala nakatating sa atin, kaya questionin mo ba kami? Kung tunay kaming kabilang, kung tunay ka bang kabilang sa atin? Mula sa Marcos, Kabanata, talata 38 hanggang 50, babaybayin natin ang isang refleksyon na nais ipabatid sa atin ng Panginoon. Bago yun, sandali tayong dumalangin. Sa iyo ang pinakamataas sa paggalang, O Diyos, at kami ngayon ay patuloy na nananagan sa iyong karunungan at kapangyarihang magbubukas ng aming kalooban, isip at kaluluwa nang matanggap namin ang iyong mensahe ng may kaluwagan at hamon at encouragement sa aming mga sarili. Sa iyong lahat, Panginoon, ang pagkilala, paggalang at pagtanggap sa ngalan ni Jesus. Amen. Sabi po ng isang lumang advertisement, no? Campaign material, nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? Nagpasko ka na ba sa gitna ng kalsada? Yan ang tanong namin, tunay ka bang isa sa amin? Papasok na tayo sa election 2025. Pero ang ganitong diwa ng mga pagpapakilala ay madalas na kapag kukuha ng atensyon, no, ng mga manunood at nakapakinig, lalo na ng mga botante. Pero sa pinulo ngayong umaga, tunay ka bang isa sa atin? Hindi naman ito tanong upang pagdudahan ang ating relasyon sa Panginoon.
Bagkus ay upang paalalahanan tayong lahat ay nilikha ng Diyos upang magkaisa sa Kanyang kaharian. Bilang mga tagasunod ni Kristo, bilang ano daw po? Tagasunod ni Kristo. Bumubusina na po ako. I am a preacher who always check if I am still speaking with somebody. No, ayoko walang kausap, uwi na lang ako. No, at ito cellphone ko, pag-ibook ako ng move-in. No? Kasi ang pagtuturo ng Panginoon, meron siyang mga estudyante. So, lalo kayo na ipagdiriwang ng Christian education man, paglalagong, no, pagsasara ng ating celebration for Christian education. Tama po kayo, tagasunod ni Kristo. Tinatawag tayo upang mamuhay ng may pagkakaisa, pagmamahal, at pagpapakumbaba. Now tell me, is it new to our ears? Hindi. Diba po? Lagi yan na sinasabi sa atin lalo kapag magpapasko. Ngunit madalas sa ating pagsisikap, aminin natin na pinagsusumikapan man natin manatiling tapat sa ating pananampalataya. There are times na hindi lang natin napapansin, nagiging sarado tayo sa mga posibilidad ng pagkilos ng Diyos sa buhay ng iba. Lalo kapag, kanina ka, pinapansin ko yung takip nung yung telang dyan sa gate. Maybe para di tayo na-istorbo. No? Pero sabi ko kung halimbawa ako ikakasok na nakasabayan, hindi ata ako welcome dito. No? Pagpaan gano'n, iisipin ng iba. So, that could be a potential unconsciousness that there are people outside the church that might be tapped by God. At sabihin, napukas sa simbahan na yun. At baka hindi lang tayo maaring conscious ka na. Sa ating teksto ngayon, sa Marcos 9:38-15, tinuturuan tayo ni Jesus tungkol sa tunay na kahulugan ng pagiging kabilang sa Kanya. And I will tell you frankly, hindi ko talaga ako sanay na mayroong manuscript. At dahil kung ipagpaalam, kasi baka maya-maya magulat kayo, okay lang po ba kung ang preacher ninyo maya-maya wala na sa pulpito? No, I am a moving preacher. No, kaya pagdating ko sa bakod, ang una nilang problema sa council, Pasto, bili na tayo ng lapel. No, kasi ang likot-likot ko. But again, I will respect the congregation and the worship style that we have. Pero ako'y nagpapaalam din. Okay lang po ba? Baka mamaya lang kasi mawala ako rito. No? Kung sakali lang, okay lang po ba? May tumututol po ba? Okay lang po. Ano? Ay, hindi po ko lalabas. Sa mga sumusubaybay po, mga kapatid, magtaas ng kamay kung kayo ay agree. Sa lahat. Parang si Dora pag kumakausap sa cellphone. Hindi ito tungkol sa pagiging bahagi ng isang tiyak na grupo. No? Kayo ay taga-Area 9, CP Area 9, part of Area 9. But I am not questioning if you are truly part of Area 9. What I am trying to impart to you in this morning ay pagtalima sa utos ng Panginoon. No, tanong yun, tunay ka bang isa sa amin kung ikaw ay laging tumatalima sa utos ng Diyos? Kung ang iyong impluwensya sa iba ay mayroong maingat na pag-aalaga at ang pagkilala sa kakayanan ng iba ay laging buhay at naririyan. Dahil ang unang punto sa umagang ito ay ang tunay na pagkakaisa ay lampas sa hangganan. It is beyond boundaries. At kinikilala ang kakayanan ng iba. Inspired by Mark 9:38-41, nagsabihin o nabasa natin sa teksto kanina, nagalit ang mga disipulo dahil, ngayon mo naman i-check kung inyong naunawaan yung binasa kanina kasi sabi lahat ay magbabasa. Ba't sila nagalit, mga kapatid? Tingin sa ito pa. Kasi, tingin sa katabi, ano ba yung kanina binasa natin? Sabi ko kasi noon, naririnig po ako, salamat po. Mama, nandito na po ako sa Area 9. Narinig nila na mayroong grupo ng mga taong nagsabing, sa ngalan ng Diyos, umalis ang demonyo sa iyo. Pero they are not members of Jesus' disciples. Yung pala yung challenge mo, magsistay na ako dito mamaya. Kasi mahihirapan si Ate Beth. Sige, Ate Beth, thank you very much. Camera woman. Very
inclusive, very club approach. Asan ID mo? May VIP card ka ba? Yung naging tugon ng mga disipulo because they knew that these people who use the name of God is not part of their group. I am not part of their group. Totoo ba? Hindi. Because we are one, no? As Mississippi churches. Sidebar, bago ko patuloy. Alam niyo po ba, hindi talaga ako dito naka-assign para sa exchange party? Siyempre, hindi ba alam? Ay nabunot ko, UCCP, Church of the Holy Redeemer. Nakapag-mensahe na ako sa kanila, I think, 6 or 5 years ago. Yung nakabunot dito, dali-dali mo kinausap. Kasi nabunot ni Pastor Melvin, area ako din. Sabi ko, kami na lang ni Pastor Melvin magpapalit. Sige na, nakapag-mensahe na ako doon eh. At ginawa ko lahat ng aking mga kaya para dito ko mapunta. Because I want to visit churches where Pastor Dante also went. Kasi yung Pasig Capitol, bago siya dito, doon dapat din siya eh. So doon naman ako nakapunta. So gusto-gusto bumubuntot kay Pastor Dante. Pero wag naman po muna sana. Ano po? Gusto ko lang bumuntot sa kanyang paglilingkod. No? Grabe naman yung tawag ninyo. Sino gusto na sumunod? Ayaw nyo, mas malapit kay Lord yun. Going back to our topic na ang tunay na pagkakaisa ay lampas sa hangganan at kinikilala ang kakayanan ng iba, iyon ang naging tugon ng Panginoon. Huwag niyo silang pagbawalan. Sapagkat walang taong gumagawa ng himala sa pangalan ko, ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. In the first place, you are using Jesus' credential. So why would I use your name if sa mga susunod na araw, ito naman ay aking kalalabanin. Diba? So, ganun ka-praktikal ang tinuro ng Panginoon. Dito, itinuturo ni Jesus na ang tunay na pagkakaisa ay hindi nililimitahan ng pangkat-pangkat, grupo-grupo, o apelyedo. Sabihin na natin, apelyedo. Hindi nililimitahan ng pamilya. Hindi nililimitahan ng akademya. Hindi nililimitahan ng trabaho. Sapagkat tayong lahat ay tinawag na, ano kung tawag sa inyong mga sarili? We are Christians. Sinunod sa kaninong pangalan? Kay Kristo. Sa madaling sabi, bago ka pa mag-sisipi o sa iyong bautismo, tinanggap mo pangalan ni Yesu Kristo, you are already using the name of whom? You say it. The name of Jesus Christ. So if there are call in the ministry, call in faith, and our mere response is that meron po kaming academics, meron po akong trabaho. Wala tayong pinagkaiba sa gumagamit ng pangalan ni Kristo, but questionable if we are truly part of Jesus' mission. Did I say something wrong? Or did I say something useful in our faith life? It is my prayer na ito ay ating babalik-balikan at ibisitahin. Kaya ang tanong ko, tayo ba ay bukas sa kakayanan ng iba na makibahagi sa misyon ni Kristo? Bakit ganun yung tanong? Sometimes, there are people who are willing to express their gifts and talents. Pero dahil nasanay tayo na si ganito at si ganyan ang kumikilos, hindi din na ipapakilala. Hindi ko nga nilagay rito Maliban sa kinikilala ang kakayanan ng iba, ang isang tanong pa mga kapatid, matagulang ko kay Kristo, kayo ba ay nagpapakilala ng inyong kakayanan? Kasi minsan, yung ibang simbahan, lagi na lang si ganito, lagi na lang si ganyan. Ang tanong mo muna, pinakilala mo rin ba ang iyong kakayanan? Ginawa mo rin bang available ang iyong sarili? Pareho siya. Saan ang pakiramdam po ninyo kapag sinugod kayo sa emergency room? Naririnig po ako, nandiyan pa kayo? Tapos 2 oras na, hilong-hilong ka na. Wala pang nurse. Ano pakiramdam po ninyo? Ha? Ano pong reaction nyo? Heart reaction? Light reaction? Magagalit. Tapos dumating na yung nurse.
Sasabihin, mamaya pa po darating si doktor, nagra-rounds pa. Ano mararamdaman ulit? Mas lalo kayong maiinis. Ganun din po ang diwa ng paggalang sa panahon. Kaya pag simba, 10 o'clock. 10 o'clock. Kasi sa hospital, galit tayo, hindi tayo nasikaso. Sa City Hall, pag ang haba ng pila, alas 5 pa lang, pumila ka na, galit na rin tayo. Can you imagine a God who is ready to let His wrath to be out? Pabuti na lang, hindi magagalitin ang Panginoon paglinggo. And I hope, pagbalik ni Pastor Melvin, magkaroon man ng impact itong reflection na ito para sa ating lahat. Kaya, pinakikilala natin yung ating kakayanan. Are we capable to respect and honor time? Are we capable to be, ano yung English ng ina-award sa bata pag laging maaga? Most punctual. Kasi kaya natin bilang mananampalataya. Nahuhulog, huwag tayong mahulog. Kung sakaling nahuhulog na tayo sa trap ng exclusivismo, magiging exclusive. When you are not willing to share your time, talent, and your resources, that would mean that you are exclusive. Pero ang Diyos, inklusibo. Dito na nga lang ako ulit nakakita ng UCCP na welcome ang aso sa simbahan. Na welcome ang aso hanggang sa altar. I am not offended. In fact, I am commending. Binabati po kayo dahil ang aso ay bahagi ng nilikha ng Diyos. Alam niyo ano ang masakit? Ang mas masakit, yung aso may paggalang sa oras ng Diyos. Pero sabi natin, ang tao ay mas matalino kaysa anong nangyayari, mga kapatid? Wala yan dito. Because God is speaking. Kaya nung nakita ko yung aso nandiyan dyan na, sinalubong ako kanina eh. Tapos umakyat dito, naririnig ko, pray tayo. Sabi ko, meron kaming matututunan sa pagdating ng isang alaga. Kanino pong alaga ito? So siya, praktisado siya na paglinggo merong simba. At di ako magugulat kung minsan siya na ang preacher. Ang ikagugulat ko kapag naunawaan nyo pag siya yung nag-preach. Kaya mga kapatid, kilalanin nawa natin ang kakayanan ng bawat isa at ipakilala din natin ang ating kakayanan. Noong una na riyan, para lapat sa konteksto natin lahat, sa oras at sa ating relasyon. Pag sinabing relasyon, yung mag-abiso. No, ako'y naglalakad pa, pero binibilis ako, malapit na ako sa simbahan. O kami ay may emergency. Because if I'm not mistaken, this church was planted by UCCP Ellingwood. Nasa panahon ka ng mga pamilya Yasay, Tarapon. No? Alam niyo po ba ang Citadel Church na pinagmula po ay anak din ni Ellingwood? So tayo ay magkapatid. No po. At yun ang trabaho ng pamilya, di ba? Magkumustahan. Pag ikaw ay medyo kailangan ng ang kumustahin, magpapaalalahanan. Totoo ba? Parang ayaw yung mag-agree sa akin. Kasi ang totoo, yung mga kapatid nagtitirahan sa Facebook. Ano po? Huwag naman ganon. Muli, there will only be true unity. Magkakaroon lang na tunay na pagkakaisa kung pare-parehong nagpapakilala at kumikilala sa kakayanan ng iba. Ikalawa, duktong-duktong po ito ha. Ingatan ang inyong impluwensya at pahalagahan ang paglilingkod ng iba. Hindi nalalayo sa unang punto. Kung narinig ko ninyo, ano daw pong iingatan? Ang inyong impluwensya. So, kung si nanay o si tatay sa araw ng linggo, paano gumising? Nagkape na, nagbasa na ng diaryo, nagbasa na ng Facebook, nanood na ng live, ikibuloy. Nanood yung live, ikibuloy?
Kakabahan ako. Pero aalis ng bahay, 9:45, anong pagtuturo dito sa pamilya? That is direct influence. No? I cannot use other examples. Okay lang po ba? I will only use examples that was witnessed by my eyes para sabihin yung hindi ako gumagawa ng kwento. Pero hindi rin ako judger. No? Kasi sabi ko, baka naman may emergency lang. Kaya po ang kadugtong, inikilala ang may pahalagaan ang paglilingkod ng iba. No? Kaya pwede kang mag-abiso. No? Kasi maraming bahagi ng kapatiran ito, including your pastors, preparing for worship service ahead of time. At kaya tayo madalas nagkakalabo-labo, it's because of mararamdaman ng mga tumatrabaho, puro na lang kami, hindi pa kami na-appreciate. Bakit? First appreciation begins with respect. Sa Bacood po, ang tulog ko po doon ng Sabado ay linggo, 3 a.m. Ang gising ko po doon ay 6 a.m. I only sleep for 3 hours. Every Sunday po yan. Kasi may 9 o'clock ako worship service, Sunday school. Pag 9:05, wala akong estudyante, aakyat na ako ng simbahan. Wala nang Sunday school. That's the way I teach them in terms of respecting time. At yung attendance, saka monitor. Meron po akong caretaker. Kita kasi sa live, kung sino dumarating ng 10:43, naka-record may logbook. Para sa reporting ko sa council, this is a performance of the church, what we will do. Board of Elders ang gagawin. Kasi ganun ang pagpapahalaga sa paglilingkod ng iba. Ang tawag sa lahat ng ginagawa natin at paglilingkod. Kita nyo, yung sermon, binabarena kayo. Ang tawag sa lahat ng ating ginagawa ay paglilingkod. Kahit yung inyong pong pagkakaupo riyan ay paglilingkod. At salamat dahil kasama natin kayo ngayon. Your active presence in church is an active participation in Christ's service. Mark 9:42-48, sabi, nagbabala si Jesus tungkol sa pagdala ng pagkatisod sa mga maliliit. Ang ating buhay at mga desisyon, mga kapatid, at mga salita ay may epekto hindi lamang sa atin, kundi sa mga tao nasa paligid natin. Sabi ni Pastor Dante, at saka ni Pastor Eric Alubino, paglabas mo ng area na, nandiyan lang yung mga bahay ng miyembro. Totoo po ba? At kami nakatira din dyan sa Pasong Tamo. Yung mga pamangkin ko nag-aaral sa Pasong Tamo. Yung mga tiyahin ko nandiyan sa De La Cruz compound. Tapos pabaybay ka sa May Kalayaan Street. Di ko may pababa doon. So, dyan, umuwi ang aking mga magulang. Pero yung aming pong tahanan ng lola ko sa Kalayaan Avenue naman ng Quezon City Hall. Doon naman po. So talagang relate tayo. Kaya nga, sabi ko, area 9 ako. Ginawa ko talaga na area 9 ako. Kung may baguhang mananampalataya, may mga bata na tahimik na nagmamasid sa ating ginagawa, are we all confident enough that our influence to them is good enough para sa 40th, sa 41, sa 42, 43, and so on ng UCCP Area 9? Hindi lang din mga nakatatanda, nakikita ko si kapatid kumakalabit sa nanay. Minsan, kahit mga anak, we have to influence our parents and elderly. Tagal na ba ako? Mika? Sige, extended tayo ng stress. ang mga salitang ito ng pagpapaalala sa atin ay paghihikayat sa atin ng Panginoong Jesus na maging maingat. We can't be perfect, but we can be careful. Pwede niyo po bang sabihin, we can't be perfect, but we can be careful. We can't be perfect, but we can be careful.
Diba? Di ba tayo perfecto, pero pwede tayo maging maingat sa desisyon, sa pag-isip at sa ating gagawin. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ikabubuti ng iba, ng iglesia, ng pamilya at ng komunidad. Kaya ang tanong, ano ho ang ating sanhi sa buhay iglesia, sa buhay ng pamilya, at sa buhay ng iba? Ginaganahan ba o gaganahan sa atin ng iba? O makulimlim naman, nakakatamad pa maligo. Oo nga, sige, ako din, mamaya na lang din. Yan yung pakiramdam ko kanina eh. Masarap pa mahiga. Ay, yung pupuntahan ko Luzon Avenue pa, lalo. Kaya galaw-galaw na rin ang ginawa natin yung lingkod. Kaya minsan pa, ang pagiging maingat sa ating sariling impluwensya ay nagiging kasangkapan din tayo upang maipahayag ang halaga ng bawat isang lingkod ng Diyos. The mere fact that the Lord is not angry at you right now is because the Lord Christ Jesus is valuing you all. Pinahahalagahan kayo ng Diyos. At nawa yung kanyang pagpapahalaga ay maging encouragement sa atin upang higit din pa siya pahalagahan. Ikatlo at ang huli, maging pinatibay sa apoy at suportahan ng pagunlad ng bawat isa. Maging pinatibay, justified, empowered, strengthened by fire of the Spirit for the welfare and progress of all. Mark 9:49-50. Sa huling bahagi ng teksto, sinabi ni Jesus na tayo ay aasinan, no? Aalat, mananatiling maalat, isang proseso ng pagpapatibay ng ating pananampalataya. Ngayon, gusto ko malaman kung may kausap pa ako. Yung ating po bang kasalukuyang performance for this worship service ay nangangahulugan ng isang maalak na pananampalataya? Kung kayo ang magagrado sa inyong mga sarili. Pero yung tapat ha, yung tapat. O maaasiman sa atin, tumitingin sa atin. Ako, nahiya kay Pastor Melvin eh. Alam niyo bakit? Papaalis pa lang ako, nandun na siya sa pakuon. Nagsalubong kami. Ang aga-aga ni Pastor Melvin. Yung typing po, ma-share ko lang sa UCCB Bacoor. Dati, hindi updated. Yung iba walang envelope, yung iba may envelope. So, sabi ko, dalawa lang naman ang hamon. Malaman sino ang active typer. Pangalawa, sino ang faithful typer, mag-iba kasi yun. Yung active, ang hulog-hulog, para aktibo. Yung faithful, ang inuhulog, yung totoo, ikapo. So po. At binabanggit ko ito kasi sabi natin, yung inalatan, yung pinaalat ng Panginoon. Ay, nandiyan pa po kayo? Okay pa kayo? Parang iniisip nyo na yung tanghalian mamaya. So, aside from ours, so punta tayo sa tithing. It is always a manifestation of our eagerness kung ano ang kondisyon ng ating lagay pananampalataya. At bahagi yan ng nananatiling hamon sa bawat iglesia. Hindi na sa area 9, totoo? Siguro si Mr. Chair, saka si atin, pag nag-attend na conference, naririnig natin yung mga kalagayan. It is a active condition. Kasi ang nakakapagtaka ngayon, kung alat ang pag-uusapan at preparedness ang pag-uusapan, sabihin nyo nga po, preparedness. Cellphone, wala akong ginagawa. Mayroong TikTok live. Hindi ko naman kailangan, pero save, add to cart. Walang budget, pero bayad. Totoo? O totoo? Maaring sa iba, totoo. O sige, hindi kayo nagla-live, napadaan lang kayo. E nagustuhan nyo, kahit hindi kailangan, kahit walang budget, nabibili. Pero yung typing kasi, binabudget buwan-buwan, tama? Pagpasok ng sahod, una mong aalisin 10% eh.
hirap na hirap tayong mga Kristiyano. Babalik ako sa unang punto, carrier tayo ng pangalan ng Panginoon. If the Lord is a great provider, why? At times, hindi po ito pang area 9 lang ha, I am speaking for in general for all churches and Christians. Bakit ang hirap buksan ang ating mga sarili sa misyon in terms of service, resources, and time? Ang asin ay ginagamit upang magpreserba. Ano yung nilalagay sa yellow ng ice cream para manatiling solido? Asin. Kung kayo ay yellow, sapat pa ba ang asin na tinatanggap natin? O unti-unti na tayo nalulusaw. Bilang mga disipulo, ang mga pagsubok na ating hinaharap ay bahagi ng ating paglago sa pananampalataya. At tayo rin, ulit ko po, tayo rin ay tinatawag upang tulungan ang iba sa kanilang paglalakbay. So kung tayo ay nagiging matabang at makakasalubong tayo ng matabang din, sabi sa atin, number 2, influensya. We cannot activate others if we are not activated. But the good news is, it is always open for us to reclaim and refresh the saltiness of our relationship in Christ. Ang tanong po, handa ba tayong magpaalat muli o magpatuloy sa pagpapaalat? Amen. At habang tayo ay tumitibay, tinutulungan ba natin ang ating mga kapatid sa kanilang pag-unlad? Kaya salamat po, Mr. Chair, for praying for pastors. Alam niyo po, very few yung alaala ko na pinagpe-pray yung pastor nila. Ako, hindi naman ako pastor dito, ngayon lang ako pastor. Pero I was part of the prayer. At ramdam na ramdam ko yung kanina. Salamat sa panalangin para kami rin ay manatiling maalam. At kayo rin ay aking bibili. Anong gusto niyo po, iodize? Bibili ako mamaya para kayo rin ay maalatan. Kidding aside, sa pagtatapos, anong naalala po ninyo? Una, ang tunay na pagkakaisa ay lampas sa hangganan at kinikilala ang kakayanan ng iba. Ikalawa, ingatan ang ating impluwensya at pahalagahan ng paglilingkod ng iba. At ang ikatlo, tayo ay maging pinatibay ng apoy o magkaroon ng alak upang suportahan ang paglilingkod ng iba. Kaya ang tanong, doon sa tatlong punto, are these points presently alive in us? Upang sa pagtanong ko muli ng titulo, tunay ka bang kabilang sa atin? Dahil kay Kristo, doon sa teksto, mas napatid pa niya na yung hindi mga disipulo ay mas maalat pa kaysa sa kanyang mga disipulo. How come that you are not a disciple and you are brave enough to tell others, pumalis ka, demonyo, sa kanyang katawan? Ang Kristiyano, marinig ang kapitbahay na may problema, problema nila yan, huwag natin pakilaman. See? Pero pwede tayo mag-ialam sa pamagitan ng Panginoon. Narinig ko sila nagtatalo, pinapanalangin ko pag natin yung kanilang kalooban ng isip. We can be part of their concern indirectly to share God's soul and use God's name sa tamang kaparaanan. Kaya mga kapatid, sa paglalago, muli hindi nasusukat ang ating pakikisa sa pagiging miyembro ng isang grupo o organisasyon. Ang pagiging kabilang sa katawan ni Kristo ay una na makikita sa pagkakaisa sa kanyang layunin. What is God's objective? What is God's desire? Pagkilala sa kakayanan ng katawan ni Kristo ay makikita sa ating pagkakaisa sa kanyang layunin at sa kakayanan ng iba, at pagiging maingat sa ating impluwensya at pagtulong sa bawat isa upang lumago sa pananampalataya. Sa ganitong paraan, sabi ni Baby Pastor, gugutom na ako, bilisan mo. Tunay tayong
makilala bilang mga tagasunod ni Kristo. Isang pamilya, isang iglesia, sa isang layunin. Ulitin ko po, isang pamilya, isang iglesia, sa isang layunin. At batid ko na yung UCCP area na bagamat hindi kayo magkakamag-anak, yung closeness nyo parang family. Kaya, nagtitiwala ako na after this, you will go further. Pag sinabi ko pong further, hindi ko sinabing marami kayong kailangan i-improve, hindi ko gano'n. Kung hindi, with your best performance at the moment, you can go better. Kung yung best nyo, mahigitan pa. At ako'y mananalangin para doon. Sa ganitong paraan, makikilala tayong lahat bilang tagasunod ni Kristo at ipalalagaan ang pagmamahal at gawain ng Diyos. Bayan ng Diyos, tinatanggap niyo ba ang mensahe at paanyaya ng Panginoon? Tayong lahat ay manalangin. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sa iyo pong pagpapaalala na nagpaparanas sa amin ng iyong pagmamahal. Yes, O God, sa pagtanggap namin ng ilang mga malulusog at masiglang pagpuna, manatili nawa ang aming kapakumbabaan at kasigasigan upang pagbutihin ang aming mga susunod pang gawin sa pagsunod sa iyo pong malawak at mabuting layunin. Itinataas at idinudulog namin ang lahat ng ito, Panginoon, sa iyong matamis na pangalan. Amen. Amen.